Tara, samahan niyo ako. Mag-training tayo ng isang foreign national doon sa condo niya. At dito niyo malalaman kung paano ko sila tine-training. Pati yung training program ko para sa kanila. Paalis na nga pala ako sa bahay namin. Actually, late na nga ako. Ang usapan kasi namin is 11. Pero pasado alas 6 na at medyo malayo yung pupuntahan ko. Dito ako sa Imus at pupuntahan ko naman is malapit sa PITX, yung sa may Pasay. Paranaque na yata, yung exclusive subdivision doon sa may senta ko sa Panda. At kakatapos lang ng bagyong Huyuan, kaya makulimlim yung panahon. At syempre, nag-decide ako na gumamit ako ng big bike. Kung small CC yung dadaling ko, hindi ako makapag-expressway at baka malate ako lalo. Small CC kasi dadaan pa yan sa Las Piñas, sa Potter River Drive. Medyo traffic at matagal at pag traffic pa sa Aguinaldo Highway, malamang late na ako niyan. At big bike ang gagamitin ko para makapag-expressway. At kung tatanungin mo ako kung anong big bike to, Benelli TRK 502X 2024. Ano yung bang kagandahan kasi ng big bike is nakakadaan siya sa expressway. Di kagaya ng mga kotse, traffic sa expressways hindi sila makakasingit. Pero ang big bike nakakasingit siya sa expressway kaya mas mabilis. Alam mo ba na ang big bike is di mo siya agad pwedeng gamitin. Start mo ng susi kasi kailangan painitin mo pa siya para dumalo yung oil sa may pinaka niya. Kaya i-start mo siya, tawag doon is cold start. Mag-iba yung tulog niyan kapag okay na at pwede mo nang itakbo. Pwede mo nang harurot at bomba-bombahin. Ito nga nagsuot na ako ng jacket ko. Tatarayin mo kung bakit wala akong riding jacket. Although mas safety yun, pero mas prefer ko kasi yung ganito. And besides, malapit lang naman siya. Actually, yung big bike na to is napakalaki niya kasi adventure bike siya. Kaya maliliit ito kasi mas matakat. Kung tatarayin ko mabigat, yes, napakabigat ito. 230 nga pala yung dry weight nito. Kilogram yun ha. At napakabigat niyang buhatin sa traffic. Pero pag umandar na, napakagaan niya na para ka na lumilipad. Aguinaldo Highway muna ako pagkatapos nito. Syempre, didiretso tayo ng Coastal Roads Expressway na tayo. Ang mindset ko pag naka-big bike is para pa rin ako naka-scooter. Same time nakakotse kasi hindi ka basta-basta pwede mag-shift ng lane dito. Pakalaki mo kasi syempre baka tama mo yung mga maliliit na scooter. At ang iiwasan mo kapag nasa highway ka, kung nanonood dito sa Aguinaldo Highway, tatlong bagay lang yan. Jeep, bus at tricycle. Yung mga yun kasi is walang patawad yan, especially yung mga jeep. Maraming beses na ako nabangga ng jeep. Scooter yung gamit ko, pinipinahan ako, bigla sila lumiliko na hindi sila nagsisignal. Tapos pag nasanggi ka, sasabihin nagpasensya na lang. Syempre, lahanap buhay sila. Kaya kung nasa kalsada ka, syempre para makaiwas ka sa road rage, dapat kalmado ka lang. Sa kalsada ka, dapat dalawang pinakamahalagang attitude na meron ka. Yung kalmado ka at syempre disiplinado ka. Sumunod ka sa traffic rules at irespeto mo yung bawat isa. Porket naka-big bike tayo, sisiga-siga tayo, bubong-bubo pa tayo. Pare-pares na tayong motorista at gumagamit ng kalsada. Well, dito na nga pala ako sa may Coastal Road. Papasok na tayo ng Coastal. Hindi ko malilimutan tong part na to ng Coastal Road kasi dito ako muntik swabihin ng UV Express na ba na merong matandang driver umaga yun. Kasi ako sa Makati ng isang British school. PE teacher din kasi ako na isang British school. Self-defense teacher. At syempre, dito na tayo. Sa toll gate na to, minsan nga may nag-tailgate dito. Ewan ko lang kung ba't nila inalis yung mga boom dito. Tingnan nyo, walang boom dito pag lumagpas ako. Diba nakataas lagi yung boom? Yan yung napansin ko dito sa may Coastal Road na to. Ang maganda kasi sa mga big bike na 400cc pataas, nakakapasok sa ng expressway. At syempre lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng big bike. Diba pangarap na natin mga lalaki to. Kaya mo nangarap lang din ako, nakuha ko yung akin. At syempre hindi ito ang huli dahil marami pa akong bibilin. Feeling mo minsan nahihirapan ka, feeling mo minsan hopeless ka, wag kang mag-alala, malapit ka na. Feeling malapit ka ng mag-success. Danas na danas ko na yan, hindi man ngayon pero dapat may ginagawa ka para makuha mo yung pangarap mo. One step at a time, okay na yun. Mo lagi, a journey with 1,000 miles begins with a single step. Hindi ka hakbang at gagawa ng action. Syempre walang mangyayari at walang magiging reaction. Siyempre, yung action mo dapat towards dun sa pinapangarap mo. Siyempre, malapit na rin tayo. Dito na tayo sa may gate ng pinaka-subdivision nila. Napakalaki nito. At siyempre, kailangan mag-iwan ng ID sa kanto. Hindi lang basta-basta ang ID. Kailangan yung pinaka-lisensya mong iwan mo. I-scan lang naman nila yan, then okay na. Alam niyo ba na napakatagal na nagtuturo? Since 2007, nagtuturo na ako sa labas. Ang dami ko nang naturuan, mga celebrity, businessman, lahat ng nationality naturuan ko na din. Halos lahat ng estudyante ko, almost 95% is foreigners. Hindi ko alam kung bakit. Pero most of them is foreigners. Halos lahat ng condo gym sa BGC, napasok ko na yan. Yung Solar, yung gym dyan. Actually, may estudyante din ako dyan. Shout kay Sir GP. Dito nga pala tayo sa gigintuing building na to. Parking nito is nasa likod. Doon ko iniiwan yung motor ko sa pinakalikod. Napakahirap kasi iakit doon sa motor sa pinakataas. Kapark muna tayo dito sa likod, then maglalagin tayo sa may front desk, then nakit tayo sa 5th floor. Siyempre, kakapark ko lang. Dito na tayo sa may bandang labas. Pupunta tayo sa may bandang front gate. Tapos, floor na tayo. Tapos, doon hintayin natin yung client natin. Doon sa pinakataas. Ito nga at nandito na siya. Hindi ko pwede disclose yung pangalan to, pero businessman to. Training kami actually, nagsisimula kami lagi sa treadmill. Pinag-jogging ko muna to bago ko siya stretching kasi hindi mo pwedeng i-stretch yung malamig na muscle. Ng stretching is syempre shadow boxing. On pa lang to actually, 2 araw ko pa lang natuturuan to. Kaya ganyan pa yung galaw niyan, medyo parang mudya ako yung style. Pero halos nakukuha niya na yung form, di kagaya nung unang trainer na nagturo sa kanya. Suntok lang, okay na, wag naman ganun. Kung tuturuan niyo na. So ko siya sa jab straight tapos pivot and footwork. Kasi ituturo lahat kasi parang Pinoy din yan, hindi niya basta-basta makukuha yan. Pero sa kanya is slow is fast. Yung gawin mo ng mabagal para mas mabilis mong matutunan. Kasi kung mabilis yan, wala kang matututunan, puro bilis lang. Masyado marunong mag-shadow boxing kaya tinibuild ko pa paano siya mag-shadow boxing. Darating yung araw, makikita niyo kung paano kagaling na. Turn circuits training, then core training kami. Pad work, sit-ups, then heat training na ulit. Tapos yan, finisher na parang ganyan. Pakita kung paano ko siya mag-meet. Training duration niya is 1 hour to 1.5 hour, depende yan. And after 1 hour, syempre, uwi na. At yun, tapos na. Uwi na tayo.